Sa simula ng movie ay ipinakita ang mga anak na si Natalia at kasama niya ang kanyang ina na si Alina dahil gabi na kaya't wala na ang mga doktor sa ospital at nurse na lang ang nagpaanak sa kanya, ngunit laking gulat nila nang makita nila ang bata dahil unti-unti itong lumulutang sa ere habang nakakabit ang pusod. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang ina na isang anghel ang kanyang anak, ngunit sinabi ni Alina na hindi pangkaraniwan ang bata, at totoo ito dahil ipinanganak na walang gravity ang sanggol. Kaya't nang dahil sa pag-aalala ay agad silang umalis ng ospital kahit na hindi sila pinayagan ng nurse. Pagka-uwi ay sinabi ng kanyang ina na hindi normal ang anak mo kaya't kailangan nating itago ito dahil siguradong magkakaproblema tayo kapag nalaman ng iba ang tungkol dito. Pagkatapos ay pinangalanan nila ito ng Oscar. Hindi naging madali ang pag-aalaga nila dito dahil palagi itong dumidikit sa kisame kapag umaalis sila ng bahay. Kaya't palagi nilang itinatali ang bata upang hindi ito lumutang. Naglagay din sila ng mga malalambot na sapin sa kisame para hindi masaktan ang bata, at dahil natatakot sila na maiwanan at liparin ito sa labas kaya't sobrang pag-iingat ang ginawa nila sa bata. Sa paglipas ng panahon ay lumaki na si Oscar ngunit palagi pa din itong nasa loob ng bahay dahil hindi siya pinapayagang lumabas ng kanyang lola. At palagi lang siyang nanonood ng cartoons na Batman, kaya't nai-imagine niya na isa siyang superhero. Palagi din niyang tinatanong ang kanyang ina kung bakit hindi siya pinapayagang lumabas ngunit hindi naman siya pinapansin nito. Nakikita lang niya ang mga tao sa bintana at ang mga batang pumapasok, at palagi lang siyang nasasabik na nakatingin sa mga batang naglalaro, kaya't naisip niya na talagang makukulong na siya sa loob ng bahay habang buhay. Isang araw ay tumakas si Oscar sa bintana dahil nagsawa na siya sa loob, kaya't pinagalitan siya ng kanyang lola nang makita siya nito, at pinaglalak ni Alina ang lahat ng mga bintana, at pinagsabihan niya si Oscar na hindi ka pwedeng mag-aral sa labas at tuturuan na lang kitang magbasa dito sa loob, kaya't nagalit si Natalia nang marinig ito at sinabing hanggang kailan ba natin siya ikukulong at kailangan din niyang lumabas paminsan-minsan. Pagkatapos ay sinuotan niya ng jacket na may bato sa bulsa si Oscar upang hindi ito lumipad, at pagkatapos ay isinama niya ito sa labas at hindi niya pinansin ang kanyang ina. Sinabi niya sa anak na huwag mo sasabihin sa iba ang ating sikreto gaya ni Batman, dahil kapag sinabi mo ay hindi ka na magiging si Batman. At nang minsang sumama siyang mamalengke sa kanyang ina ay nakabungguan niya si Agatha kaya't nahulog ang mga dala nito. Sinigawan siya ni Agatha at ibinigay nito ang 2 bote ng tubig sa kanya. Sinabi ni Agatha na bilang parusa ay dalhin mo ang mga boteng iyan sa bahay namin. Tumanggi si Oscar ngunit sumunod din siya dahil sa pamimilit ni Agatha nang hindi nalalaman ng kanyang ina. Sobrang nabigatan na si Oscar dahil may 2 bato na sa kanyang bulsa at may dala pa siyang 2 bote, kaya't inalis na niya ang 2 bato sa kanyang jacket. Pagkadating sa bahay ay kinuha na ni Agatha ang 2 bote ng tubig sa kanya, ngunit ayaw naman itong ibigay ni Oscar dahil baka lumipad siya sa ere. Dahil bata ay bigla itong inagaw ni Agatha kaya't biglang lumutang si Oscar. Salamat na lang dahil tumama si Oscar sa bubong kaya't hindi na ito pumaitaas ng tuluyan, at laking gulat naman ni Agatha nang makita niya si Oscar at sumigaw itong Batman. Humingi ng tulong si Oscar sa kanya kaya't binigyan niya ito ng isang pink bag na puno ng bato, at dahil dito ay naibaba na niya si Oscar at naging magkaibigan na silang dalawa. Sinabi ni Oscar kay Agatha na ipangako mo sa akin na hindi mo ito sasabihin kahit kanino. Samantala ay nag-aalala naman sila Natalia sa pagkawala ni Oscar. Hinanap na nila ito kahit saan at inakala nila na baka tinangay na ito sa kalangitan. Pagkatapos ay nakita ni Alina sa daan ang mga batong inilagay niya sa jacket ni Oscar. Kinagabihan ay umuwi na si Oscar habang daladala ang bag na ibinigay ni Agatha sa kanya at sinabi niya sa kanyang ina ang tungkol kay Agatha. At sinabi ni Natalia na inamin mo ba ang sikreto mo sa kanya, ngunit nagsinungaling si Oscar at sinabing hindi ko po sinabi sa kanya. Pagkatapos ay patuloy pa ding nagkikita si Oscar at Agatha kaya't nalaman na ni Natalia na alam na ni Agatha ang sikreto ni Oscar, kaya't pinagbawalan niya ang anak na makipagkita kay Agatha. Palagi pa ding pinupuntahan ni Agatha si Oscar ngunit ayaw naman siyang papasukin ni Natalia, kaya't naghinala tuloy ang kanilang mga kapitbahay na baka minamoltrato nila si Oscar dahil hindi nila ito pinapalabas at pinag-aaral. Inireport nila ito sa mga pulis kaya't dumating ang mga pulis sa bahay nila Natalia, at winorningan sila ng mga pulis na palabasin at papasukin nila sa eskwelahan si Oscar, kaya't nang dahil dito ay lumipat na sila sa malayong lugar, at pagkalipas ng mga taon ay nagmature na si Oscar, tumanda na din ang kanyang ina at namatay naman ang kanyang lola. Na kay Oscar pa din ang pink na bag na ibinigay sa kanya ni Agatha at lagi niya itong itinatabi sa pagtulog, at ganun pa din ang kanyang buhay na palaging nasa loob ng bahay.
at silang dalawa na lang ang magkasama ni Natalia. Nabuburyong na sa buhay si Oscar at nag-asawa na siya sa pagtatago ng kanyang sikreto, at naisip niya na maaari siyang sumikat sa buong mundo gaya ni Superman kung malalaman ito ng lahat, ngunit ayaw naman ito ni Natalia, kaya't nagpasensya na lang si Oscar alang-alang sa kanyang ina. Ngunit isang araw ay lumabas ng bahay si Oscar nang hindi alam ni Natalia, at pumunta siya sa isang magic show upang ipakita sa unang pagkakataon ang kanyang kakayahan, ngunit napanood siya ng kanyang ina sa TV at wala nang nagawa ito, kaya't nang mapanood siya ng mga tao ay nakilala siya ng lahat. Kinabukasan ay nakipagkita siya sa isang agent na ang pangalan ay David, at sinabi nito sa kanya na kaya kitang pasikatin. Binigyan siya nito ng isang malaking bahay na matitirhan at pinapirma siya nito sa isang kontrata. Hinangad ni Oscar ang katanyagan kaya't sumali siya sa mga malalaking show at ipinakita niya ang kanyang kakaibang kakayahan. Agad siyang sumikat at pagkatapos ay binansagan siya na isang lalaking walang gravity, at masaya ang lahat ng mga tao sa kanya dahil kumikita ang mga ito ng malaking pera. Ngunit isang araw ay naalala ni Oscar na ang talagang pangarap niya ay ang maging isang superhero, pero ngayon ay ginagamit lang siya ng mga tao upang gawing libangan at pagkakitaan. Kaya't sa paglipas ng panahon ay inayawan na niya ito kahit na marami ng libro at mga magazine ang lumabas tungkol sa kanya, at may lumabas din na mga documentary ng paninira sa kanyang ina at ng kanyang lola, kaya't talagang umayaw na si Oscar. Nagalit din siya nang gawin siyang isang anghel sa isang show kaya't galit din niyang sinabi sa mga tao na hindi ako isang anghel. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang ina na iiwanan na niya ang lahat ng mga ito. Sinabi din niya sa kanyang agent na tama na at ayoko nang maging sikat at aalis na ako sa trabahong ito, ngunit sinabi ng kanyang agent na hindi ka pwedeng basta-basta na lang umalis, kaya't mas lalong nabuwisit si Oscar at sinabi niya sa agent na sabihin mo na lang sa mga tao na patay na ako, at pagkatapos ay nagpaalam na siya sa kanyang ina dahil gusto na niyang mamuhay ng mag-isa. Makaraan ng ilang araw ay lumabas na ang mga balita na patay na ang lalaking walang gravity. Pinupuntahan ng mga reporter ang kanyang ina upang tanungin dito ang tungkol kay Oscar, ngunit hindi naman sila sinasagot nito. Makaraan ng ilang taon ay namatay na ang kanyang ina, ngunit buhay pa din si Oscar at nabubuhay siya sa ibang paraan. Mahaba ang kanyang balbas at palaging siyang nakaupo sa wheelchair upang maitago ang kanyang sikreto sa mga tao. Binago din niya ang kanyang identity at nagtatrabaho siya sa isang hotel bilang isang receptionist at gustong-gusto siya ng lahat. Isang araw ay tiningnan niya sa kwarto ang isang guest at di niya alam na si Agatha pala iyon. Nakilala siya nito dahil sa dala niyang pink na bag na ibinigay nito nung mga bata pa sila. Palagi niyang dala ang bag at hindi na rin siya nag-asawa, at naging masaya silang dalawa sa muli nilang pagkikita. Ngunit hindi naman naging masaya si Agatha sa kanyang buhay dahil ang tanging gusto lang niya ay ang kumita ng pera, kaya't wala siyang konsensya dahil marami siyang dinadalang mga lalaki sa hotel na pinagtatrabahuhan ni Oscar, kaya't nalulungkot si Oscar kapag nakikita niya si Agatha. Maraming beses nang sinasabi ni Oscar ang kanyang nararamdaman para sa kanyang kababata, ngunit dahil nagbago na ay hindi na siya nito pinapansin, at ang kahirapan ang dahilan kung bakit naging ganon ang ginagawa ni Agatha, kaya't iniwanan na din siya ni Oscar. Ngunit sa huli ay nagpatawaran na sila sa isa't isa at nagpakasal, at pagkatapos ay nanirahan na silang dalawa sa dating bahay nila Oscar nung mga bata pa sila. At dito na po nagtatapos ang ating movie. Mag-subscribe ka na po, Lods, para sa magagandang mga movie na katulad nito. Maraming salamat po sa iyong panunood at pagsuporta. Ingat po palagi, Lods. God bless.